ito daw po sa issue ng mga campaign donors, mukhang may mga tatamaan na. Mukhang may dapat kabahan at mukhang mga kababayang tawag dito? Mukhang may dapat ditong imbestigahan. At may mga sasabit dito na mga senator katulad po ni Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, at Senator Bongo. Kasi ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, ilang senador posibleng imbestigahan sa koneksyon sa flood control at mga contractors, mga kababayan. Diba? Kasi nga naman, kung titingnan nyo yung mga contractors na iba, katulad ng Centerways, katulad po nitong nag-donate kay Senate President, si Escudero at yung Alfredo Builders at saka yung CLTJ, naiuugnay po yan kay Senator Bongo. So ibig sabihin, may mga tatamaan po talaga dito ng mga politiko. At yan po yung inaabangan natin. So ngayon, pakinggan po natin itong balita na ito, galing po sa Bilyonaryo News Channel, ikinikredit po natin sa kanila yan. Anyway, play na po natin. Walang takas sa investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sureball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control. Yan ang gusto ko kay Tito Sen. Yan ang gusto ko kay Tito Sen. Kasi unang-una mga kababayan, pag ito tinalakay, may mga tatamaan talaga dyan. At dapat naman talagang tamaan sila. Projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 firms sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo na't ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa eleksyon. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill. Sino ba ngayon? Ando doon ng COMELEC. Hindi maaaring yan doon ng COMELEC. Hindi maaaring may magtanong niyan. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, magkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Ayan Ayan yung mga pangalan ng lumabas, mga kababayan, Si Francis Chis Escudero, Joel Villanueva at Christopher Lawrence Bongo. Si Christopher Lawrence Bongo ay konektado doon sa CLTG, mga kababayan, CLTG Builders. And then doon sa Alfredo Builders, syempre, dahil kamag-anak niya naman po yun. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, yan yung mga possible na tamaan talaga pagka pinag-usapan yung budget ng COMELEC. Anyway, tuloy pa natin. Number 1, si Senate President Chis Escudero na ang top campaign donor noong 2022, si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated. Sumipot si Lubiano sa pagdinig pero hindi siya natanong tungkol dito. Number 2 naman, si Senator Joel baka malito kayo, mga kababayan, ha. Nung tinanong si Lubiano, hindi po sa Senate yon. Yun po ay sa Kamara kahapon sa Congress. Kahapon nung nakaraang araw, nung nagkaroon ng hearing sa Congress, doon po naitanong. At ang nagtanong noon ay walang iba kung hindi si Congressman Chal Jokno. Hindi po sa Senate yun, kasi baka mamaya malito yung mga kababayang Pilipino natin. Villanueva. Ang kontratistang New San Jose Builders ni dating Housing Secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya noong 2022. Si Senador Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders, habang kapatid ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Una na ring tinanggi ng 3 mambabatas ang involvement nila sa contracts ng mga nasabing kumpanya. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito na siyang chairman ng Electoral Reforms Committee. Siya rin ang nagpaputok ng porsyento. Naku po! Si Senator Ping Lacson pala, mga kababayan, ng chairman nun. Talagang may tatamaan dito. Kasi alam naman po natin, kay Senator Ping Lacson, kahit tamaan, yung kasamahan niyang senador, wala siyang pakialam dyan. Ang gusto niya dito, mapapanagot yung dapat managot. Maalis sa pwesto yung dapat maalis sa pwesto. Yung may ugnayan at kinalaman do sa mga contractors na abusado, dapat mawala po sa pwesto yan. So ngayon, buti na lang, si Senator Ping Lacson, yung chairman ng committee na yan na tatalakay, dyan po, mga kababayan, sa ugnayan ng mga senators,
doon po sa mga contractors. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Tuhan ng mga opisyal sa flood control. Alam mo, aside from being very good PNP chief, chief of police, magaling na investigador yun. Posibleng sumalang din sa Q&A si Senator Mark Villar pagdating ng budget deliberations ng DPWH. Hindi rin kasi siya tinanong tungkol sa role nito sa flood control projects bilang kalihim noong Duterte administration. Umepal pa kasi eh. Kung hindi kasi umepal mga kababayan at nagsabi-sabi ng master plan na hindi naman niya ginawa nung siya ang sekretary ng DPWH, hindi sana siya ngayon mga kababayan mapapasama na nakaupo doon po sa hot seat. Ang problema, di ba, nung nagsalita siya, sa kauna-unahang pagkakataon nga lang nagsalita. Etong si Senator Mark Villar, ganun pa ang sinabi, sablay pa. Bakit natin nasabing sablay? Biruin nyo sa kauna-unahang pagkakataon nagbigay siya ng kanyang talumpati dyan po sa Senado. Pero yung sinasabi niya about do sa mga master plan na dapat inia-apply do sa mga flood control project, hindi naman po pala niya ginawa nung siya ang secretary ng DPWH nung mga panahon na nasa kapangyarihan etong si Digong. So ngayon, kasama rin siya sa possible na magigisa mga kababayan kapag pinag-usapan na etong ugnayan ng mga kontratista dito po sa mga senator, sa mga politiko. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Tiniyak ni Soto na walang agreement para pagtakpan ang kaugnayan ni Villar sa issue. Wala naman kaming ganun. Wala naman, hindi naman nabibring up pa eh. Ewan ko kung mabibring up sa susunod na hearing pa sa ano yan. Pero paggawa ng batas nito, kailangan yung mga nakakaalam ay dapat tanungin natin. Hindi raw pwedeng hindi balikan ang nangyari sa 2025 budget kung pag-uusapan ang pondo para sa susunod na taon. Lalo na't lumobo ng 1 trillion pesos ang pondo ng DPWH this year, habang pumutok din ang issue sa budget insertions na di umano'y pakana ng ilang mambabatas. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Alam niyo, excited na ako dito sa gagawing investigasyon ng electoral reform, na ang chairman ay walang iba kung hindi si Senator Ping Lacson mga kababayan. Dahil alam naman po natin, bukod sa magaling na investigador po ito, alam naman po natin na wala talagang sinisino. Ito pong si Senator Ping Lacson. So, napakaganda rito kapag pinag-usapan. Kasi lalabas yung mga pangalan ng mga senator na may ugnayan doon sa mga kontratista ng flood control. Ano po? Anyway, mga kababayan, bukod pa po dyan, pakinggan po natin etong interview ulit ni Congressman Chel Jokno patungkol po mga kababayan dito kay Senator Bongo, na kung saan ayon po dito sa 1PH ayon daw po kay Senator kay Congressman Chel Jokno, dapat daw pong imbestigahan ang proyekto ng ama ni Senator Bongo dahil posible daw po na may conflict of interest. Bakit daw nasabi na mayroong conflict of interest etong mga proyekto na hawak daw po ng tatay ni Senator Bongo? So ngayon pakinggan po natin. Kine-credit po ulit natin ito sa 1PH. Kanila po yan. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Itong kay Senator Bongo po na situation, bilang kayo naman po ay attorney, no, ay abogado, sabi kasi ni Senator Bongo, it's within the rights of his father. Kasi yung kumpanya daw na si LTG Builders na pagmamay-ari daw ng kanyang tatay, no, ay, wala daw siyang kinalaman doon. So it's within his father's rights. So I guess in other words, ang sinasabi niya, walang conflict of interest doon. Ano po ang pananaw po ninyo dito? Well, unang-una, kaya meron tayong rule na ganyan na conflict of interest ay para nga maiwasan natin yung paggamit ng sinatawag na undue advantage or undue influence. Dahil ikaw ay nasa posisyon na mataas. At ngayon, sa tingin ko, sa mga issue na ganyan, hindi naman sapat kung basta tatanggapin lang natin yung sinasabi ng isang umuupong senador. Kailangan na-investigahan din yan kung talagang nagkaroon ng any kind of knowledge on his part. Tsaka mga kababayan, bakit tama nga naman yung sinasabi dito ni Congressman Chel Jokno, bakit nga hindi imbitahan yung pamilya ni Senator Bongo? Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, katulad ng half-brother niya
na may-ari ng Alprego Builders na nakalagay din naman po doon sa website ng sumbong sa Pangulo. Hindi nga lang kasama sa top 15 pero naando doon mga kababayan sa website na nakakuha din ng proyekto galing po sa gobyerno. O bakit hindi rin imbitahan yung CLTG Builders mga kababayan na yung ginamit na pangalan doon, yung mga capital letter, mismong pangalan ni Senator Bongo. Kasi kung tutusin talaga, eto kahit sa inyo, tanungin ko kayo, press 1 sa naniniwala na may naging pakinabang etong CLTG at Alprego Builders kay Senator Bongo sa pagkasenador ni Senator Bongo mga kababayan. Press 2, doon sa mga hindi naniniwala na walang naging kapakinabangan, etong mga contractors na ito nakapamilya ni Bongo sa posisyon ni Senator Bongo bilang isang senator. Press 1, kung sa tingin ninyo nakinabang yung press 2 kung hindi. Ayan eto mga kababayan, press 2 doon sa mga kababayang Pilipino po natin na ang tingin ay walang naging pakinabang kay Senator Bongo yung mga yung mga contractors na kamag-anak po niya. Press 1 naman mga kababayan, doon po sa mga nagsasabi na malaki ang naging pakinabang ng mga contractors na kapamilya ni Bongo sa pagiging isang senador ni Senator Bongo. Ayan, balaya kayo mga kababayan makapag-comment. Diba? Kasi kung iisipin nyo talaga, ako, 100% paniniwala ako dyan kung ano yung kapakinabangan ng ni Senator Bongo sa CLTG, kapakinabangan din sa kanya nun. Kasi unang-una, biglaang dumami yung mga proyekto na nakuha sa gobyerno. Ibig sabihin, talagang gamit na gamit, ika nga, di umano. Ano po sa ngayon, ituloy pa natin. Undue advantage, undue influence, especially kung titingnan natin at dapat siyasatin kung ano ba yung mga naibigay na proyekto sa kanyang ama, sa kumpanya ng kanyang ama. Nasaan at anong pwesto ni Senator Go nung panahon na yun? Meron ba tayo makukuhang evidence of any kind of influence? Kasi yung mismong pag-alam halimbawa ng mga naandun na... Ay, shoutout kay Ma'am Corazon Tuwang from Canada. Mega love shoutout po sa inyo Ay, ano to? Tatay ito ng isang mataas na opisyal. That in itself may already give rise to giving an advantage to that person. And, in fact, ang nakalagay, yung isa pang bagay na hindi masyado napag-usapan ay kung ganun ang sitwasyon, dapat bang sabi ni The Family of Three, sabi dito, tatay niya yun Wala siyang pakinabang so funny, right? Kaya nga po di ba, isipin nyo, kahit sa tunay na buhay, pag dumaing ba sa inyo, tatay nyo, di nyo kayang pagbigyan? Lalo na kung yung idinadaing para sa kabuhayan ninyo. Di ba? Eto na nga lang Tingnan nyo mga kababayan minsan nga may mga anak dyan. Pag dumadaing yung tatay nila, kahit hindi na maganda yung hinihingi, binibigay pa rin. Kasi nga mahal nila yung magulang nila Ngayon mga kababayan, sa tingin nyo, kapag dumaing kaya yung tatay ni Senator Bongo na anak baka naman mabibigyan mo kami ng proyektong malaki-laki para lang maitaguyod natin yung ating kumpanya na nakapangalan naman sa iyo yan, gawa ng CLTG. Diba sa tingin nyo may hindian ni Senator Bongo? Kaya nga hindi ako naniniwala na wala naging pakinabang yung kumpanya nila dito sa pagiging isang senador ni Senator Bongo. Anyway, tuloy pa natin. Yung isang senador sa investigasyon tungkol sa mga flood control kung mismo ang father niya ay involved sa mga proyekto o may kontrata. Tama! Kasi ang nasa konstitusyon natin at pati sa Republic Act 6713, under no circumstances dapat na may mga conflict of interest na ganyan. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang mambabatas na ikaw ang mismo nag-iimbestiga sa mga issue o proyekto na yan. In fact, the Constitution requires full disclosure of all these types of conflicts of interest. Ayan. Maliwanag mga kababayan kaya wag daw basta maniwala ayon po kay Congressman Chal Jokno. Kaya daw kung tutusin hindi basta pwedeng paniwalaan na magsasabi yung isang senator na hindi nakakalapit sa kanya yung kanyang pamilya, hindi napakinabangan ng mga negosyo ng kanyang pamilya, yung pagiging senador niya, hindi talaga kapanipaniwala yan. Kasi gaya nga ng sabi ko, kapag kayong magulang ang dumaing, lalo na kung sa ikabubuti naman ng kanilang company, talagang hindi mo mahihindian. Magagamit mo yung pagiging senator mo para tulungan yung kamag-anak mo.
or yung kapamilya mo mismo para pagbutihin yung negosyo ninyo. Kaso nga lang, ang problema dito kasi mga kababayan, ngayon itinatanggi ni Senator Bongo nung nalaman niya na itong mga diskaya ay may joint venture sa negosyo ng kanilang pamilya sa CLTG. Mga kababayan. So ngayon, maliwanag naman po na sinasabi ni Congressman Chel Jokno na dapat imbestigahan din itong mga proyekto ng magulang ni Senator Bongo kasi may conflict of interest talaga dyan. Hindi pwedeng wala dahil magulang yon ni Senator Bongo at ang isang magulang kapag dumaing sa anak, pero na lang kung madamot yung anak mo, hindi ka pagbibigyan. Pero kung yung anak mo maganda yung pagpapalaki mo at mabuti at hindi ka kayang tiisin, talagang bibigay at bibigay. So ngayon, yun ang tingin ko dyan. Kay Senator Bongo, mga kababayan, hindi siya makakatanggi sa hiling ng kanyang tatay. Kaya hindi ako naniniwala na walang conflict of interest dito sa biglaang paglago ng kumpanya ng pamilya ni Senator Bongo. Ano pa? Anyway, mga kababayan, ituloy pa po natin na itong ating usapin dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan, mga kababayan, ito po ay patungkol dun sa mga larawan na ipinakita ko po sa inyo kahapon dun sa nagdaang live po natin na kung saan, di ba sinasabi ng mga diskaya na wala po silang kakilala sa DPWH. Ngayon may kumalat na litrato ni Mark Villar at Secretary Bonoa na kasama po nitong mga diskaya. So doon pa lang, mga kababayan, lumalabas na fake news etong sinasabi ng mga diskaya na wala po siyang kakilala or wala po silang kakilala dito po sa DPWH. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita po nating balita galing po ulit sa Billionaire News Channel na kung saan sabi po dito larawan ng mga diskaya at Alcantara nagsulputan, nagpapalitan ng mga photo shaming ang mga kampo, mga kababayan. So ito, i-play po natin. Nasa sentro ng investigasyon sa flood control scandal ang mag-asawang diskaya. At kasabay ng paglalim ng issue, nagsulputan ang ilan nilang larawan kasama ang mga kaalyado ni FPRRD maging ni PBBM. Sino-sino sila? Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pero very clear. The video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. 2016? Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Isa ito sa nag-viral na video ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan tila napigilan si Senador Bato de la Rosa nang sagutin ni Sara Diskaya na 2016 nagsimulang makakopo ng flood control projects ang kanilang kumpanya. Simula kasi ng 2016 ang panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaalyado ni Senador. Sabi ni Roswin Isidro, natulala po si Bato. Ikaw ba naman? Yung sagot na hinihintay mo, iba yung isinagot. At saglip na mag-backfire doon sa kalaban mo yung magiging sagot ni Diskaya, sa iyo nag-backfire. Sa kaalyado mo pa. Sa boss mo pa, tumama. Diba, mga kababayan? Kaya nga kahit sino talaga matutulala eh. Ang pinakamasakla pa doon, nag-viral etong senaryong ito na kung saan natulala si Senator Bato de la Rosa. Nung nalaman niya na yung mga diskaya ay nagsimulang magpayama noong 2016 pa pala, onwards. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Senador Bato at kalihim ng DPWH ang kaalyado niya sa Senado na si Senator Mark Villar. Simbilis ng pagtubo ng kabute. Nagsulputan agad ang mga larawang di pa naman kumukupas na nagpapakita na kasama na mag-asawang diskaya. Grabe, ang mga kilalang mga pati si Philip Salvador, mga kababayan, kasama din dito. Hindi, alam nyo, may nalaman akong ano dito eh. Pero hindi ko na ikikwento. Sa akin na lang yon. Ano po, about din to sa mga proyekto ng gobyerno nung panahon ni dating Pangulong Duterte. About po kay di umano Philip Salvador Pero gaya nga ng sabi ko, sa akin na lang yon, di ko na lang ikikwento kasi yun naman kwento-kwento lang din eh. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. DDS o mga taga-suporta ni FPRRD. Kasama rito si Ipe o Philip Salvador, si dating Leyte Congressman Roger Mercado na pumalit kay Villar sa DPWH nang tumakbo sa pagkasenador si Villar na hindi rin lusot sa photo op sa mag-asawang diskaya.
at ilan pang mga opisyal ng gobyerno na kilalang malapit sa mga Duterte. Nariyan din ang mga larawang kasama sina Atty. Christian Sia at si Congressman Franz Pumaren. Romesbak naman agad ang mga DDS at pinost ang mga nahalukay ng mga larawan. Nariyan ang photo op na mag-asawa kasama ang kabibitiw lang na DPWH Secretary ni BBM na si Manuel Bunoan. At isa pang bala ng mga supporters ni Mayor Digong ang panunumpa ni Sara Diskaya bilang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM nang siya ay kumandidato sa pagka-mayor ng Pasig. Bukod sa mga Diskaya, nagsulputan na rin ang mga larawan ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Bulacan Gov. Ito yung tinutukoy mga kababayan ni Senator Joel Villanueva na kung saan, bakit ako lang? Bakit ako lang ang pinag-iinitan? Bakit ako lang ang binabatikos? May picture nga daw si Alcantara at saka daw po si Presidente, mga kababayan. Pati daw yung ibang mga senator, yung ibang mga politiko ay may picture daw po dito kay Alcantara. Ngayon mga kababayan, kung makikita nyo naman sa video, hindi naman totally close etong si Alcantara at saka si PBBM. Natural, kung ikaw ay isang corrupt official mga kababayan, at kung gusto mo magpabango ng pangalan, syempre magka-picture ka nga lang ng Presidente, sikat ka na eh. Diba? So ngayon, ito yung nakikita ko dyan. Bumisita si PBBM sa Bulacan, syempre si Alcantara mga kababayan, district engineer doon, at nandito pa nga si Governor. Diba? Si Governor Dan Fernando. Syempre sasamantalahin mo na yung pagkakataon para makapagpa-picture sa leader ng bansa. So hindi ko nakikitang mali yan. Ano po ang mali? Yung mismong sinabi ni Alcantara na kinukulit siya patungkol dun sa pera, na pondo dun sa tulay. Yun ang mali. Dan Fernando at dating senador at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara. Maging si dating senador Bong Revilla. Depensa ng karamihan, nagpa-picture lang naman. Pero sabi nga ng isang kasabihan, pictures speak louder than words. Tama. Para sa agenda, Dexter Ganibe, abante. O ayan. Kita nyo mga kababayan kung gaano ka sinungaling itong mga Diskaya. Kasi biruin nyo, sinasabi nila wala daw silang kakilala sa DPWH. Pero may picture sila ni Secretary Bunoan, Secretary Villar, dating Secretary Villar, at yung secretary na pumalit kay Villar sa DPWH nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin, may kakilala po sila sa DPWH. So ngayon, ang sa akin lang kasi mga kababayan, ito nga yung problema. Masyado silang pinagkatiwalaan ng gobyerno ni Digong noong mga panahon na yon, kaya natutong magpayaman. And then dinala nila sa panahon ng administrasyon ni PBBM. Kaya yung kanilang pagpapayaman, dito na mauudlot. Kasi nga, saglip na yumaman pa sila lalo, dito na sila maghihirap mga kababayan kasi lahat ng naipundar nila na galing sa maanumalyang mga flood control project, lahat po yan ay babawiin ng gobyerno. Nag-uumpisa na nga doon sa mga sasakyan. So asahan na po natin mga kababayan na sa mga susunod na araw buwan, may mga lalabas pa dyan na sekreto ng mga Diskaya, sekreto ng kanilang pagyaman na magiging dahilan para lahat ng napaghirapan nila, lahat ng naipundar nila, babawiin din sa kanila. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kayo po, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi ninyo. Hingil po dito sa mga larawan na lumabas na ito na kung saan kasama ng mga Diskaya, itong sina Mark Villar, sina Philip Salvador, at itong sina Secretary Bunoan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.